Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Ito yung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At kung ano ho ang masasabi nyo dito at kung sino ho ang bit nyo na ipanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagbasa ho ako sa mga comment ng ating mga kababayan dito sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang lalong lumakas ho ang panawagan nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Para lubos natin maunawaan at maintindihan, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Nagpahiwatig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring magkaroon ng panibagong appointment sa kanyang gabinete kasunod ng pagtatapos ng one-year ban sa mga natalong kandidato noong nakaraang halalan. Ayon sa Pangulo, nais niyang makuha ang pinakamauhusay na talento para makatulong sa pamahalaan at may mga dating kandidato na maaari umanong gumanap ng maayos sa gobyerno. Sinabi rin niya na hindi dapat ikagulat ng publiko kung may mga dating kandidato na maitatalaga sa mga posisyon sa mga susunod na araw. Dagdag pa nito, sayang umano kung hindi mabibigyan ng pagkakataon sa serbisyo publiko ang mga kwalipikadong individual na may kakayahang tumulong sa administrasyon. Possibly. Kasi nga yung nag-ban na nga yung one year ban, nag-lapse na yung 1 year ban for candidates that did not make it in the last election. Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can. Yun na ho mga ka-action, mga kakampeng. Sino kaya ang napupusuan ni Pangulong Bongbong Marcos? Ako din manawagan na din ho ako. Manawagan na din ho ako. Pangulong Bongbong Marcos, sana ho i-appoint nyo na din bilang DILG Secretary si dating Senador Antonio Trillanes. At sana din ho, no, i-appoint nyo na rin bilang DOJ Secretary si Benhur Abalos. Ako, naniniwala ho ako sa kakayahan ng dalawa na ito. 'Di ba? Kasi balikan ho natin, nung naging DILG Secretary ho ito, si Benhur Abalos, ay talagang naramdaman ho natin na talagang nagkaisa ho sila. Nagkaisa ho sila. Sila dating PNP Chief Romel Marbel, si Chief ng CIDG na si General Nicolas Torre, di ba? Ang DILG, ang PNP Chief at ang Chief ng CIDG talagang nagkaisa ho sila at talagang ramdam ho natin na talagang may action talaga sila noon, 'di ba? Kasi nakulong si Kibuloy, nakulong si Alice Go, 'di ba? O sino pa? Nadala si dating Pangulong Duterte sa dahig, 'di ba? Pero ngayon, mga ka-action, mga kakamping, ang ating mga kababayan nahihinaan ho dito sa ating secretary na sa DILG na si John Vic, 'di ba? Kaya yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ay lalong lumakas ho talaga ang panawagan ng ating mga kababayan sa comment section na i-appoint nga ho o ipalit ito si Trillanes bilang bilang DILG Secretary, 'di ba? Kasi nakikita naman ho natin sa ginagawa kasi ni Trillanes na pinapakita niya talaga ang buong tapang niya. Talagang makikita talaga natin na talagang deserve ni Trillanes na magiging DILG Secretary at alam ho natin na kayang-kaya niya i-handle yan, 'di ba? At ito ho si Benhur Abalos, 'di ba?
nakita ho natin, ang ganda din ang performance niya noong siya ay DILG Secretary. Di ba? Kaya, sana silang dalawa ay ma-appoint kung sa, halimbawa, kung sa DOJ man si Trillanes, yan, pwede naman siguro si Trillanes sa DOJ kasi PMA naman yan eh, di ba? Cum laude pa yan eh, di ba? Oh. Pero si Abalos siguro, ewan ko lang kung pwede pa siya makabalik ng DILG Secretary, di ba? Kung may ganun ba? Paki-correct kung pwede pa ba siya bumalik bilang DILG. Pero parang hindi na yata, mga ka-action, mga kakamping. So, pwede si Trillanes maging DILG Secretary, si Abalos maging maging DOJ Secretary, di ba? Kailangan ho na gawin ni Pangulong Bongbong Marcos na pumili ho talaga siya ng dapat niyang i-appoint sa kanyang mga gabinete na alam niya na makakatulong talaga sa kanya, di ba? O ngayon, sino ba talaga ang bit nyo na magiging DILG Secretary? Paki-comment na lang sa comment section. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!